Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. And kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you po sa inyong suporta. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan natin ang mga sitwasyon ninyo, mga mensahe for October 22nd. We have Angel of Wealth, Cancer, napakaganda. Financial flow comes easily to you. Kaya napakaganda lang ng mensaheng ito. Ang energy na hatid na to sa inyo is going to bring you financial gain. Money will continuously flow into you sa ngayon, Cancer. So napakagandang energy nito, no? May financial gain kayo. There will be financial abundance and financial prosperity din dito, Cancer, na parating sa inyo, no? Yung pasok ng pera will be smooth sa ngayon. It will just continue to flow. It could come from different sources, no? Hindi naman specific dito kung saan manggagaling, but that could come from different sources. Maaring galing yan sa trabaho ninyo, sa job well done, maaring may bonus, maaring may pay raise dito kayong matanggap, maaring there is a promotion as well, mas malaki na ang kikitain ninyo ngayon, or maybe that's gonna come from your business, or that could be inheritance, di ba? Maaring merong inheritance. Maari din na may windfall dito na dumating sa inyo, Cancer. We also have achievement. Ayan, focus on what makes you victorious. Ayan. So, may achievement, no? Na makakamit si Cancer around this time. So, congratulations, Cancer. Kasi yung ninyo, well done, no? Ang ginawa ninyo dito sa inyong trabaho. Talagang you will be rewarded sa kung ano man ang pinagsikapan ninyo dito. You will be rewarded. So, maaring yung kaperahan na to is a financial reward talaga for the job well done na ginawa ninyo sa isang proyekto or sa trabaho ninyo, sa career ninyo, you know. What else? You have the best is yet to be. Good things have happened, but even better things will be presented in the future. See? Meron pang mas mas bongga pa na parating sa buhay ninyo. So, just continue on with what you are doing. Continue on with life na talagang effort kung effort, diba? No? Mag-effort lang kayo. Continue to do what you are doing. As long as you are listening to the divine, no? Kung ano yung guidance niya, just continue to follow that. Kasi makakarating kayo lagi where you need to be, no? Makakarating kayo lagi doon sa tagumpay, sa kung anong ikakasaya ninyo, sa kung anong maghahatid sa inyo ng fulfillment, no? Kung ngayon, meron na kayong achievement, meron pang mas pa dyan, no? Mas dadami pa yung victory ninyo, mas dadami pa yung success, mas malaking successes pa ang maaaring dumating sa inyo dito, Cancer. So, just continue on with what you are doing, no? We have retreat, seek and receive consolation from God to overcome a difficult experience. This is a time for reflection, solitude, and contemplation. Nang sa gayon, ma-figure out ninyo kung ano ang kailangan ninyong gawin, no? Nang sa gayon din, ma-access ninyo ang divine guidance ng Panginoon para sa inyo, so that you know where you are heading next. You know kung anong susunod nyong gagawin, ano ang ipaprioritize ninyo, yung mga ganon, no? Ano ang importanteng mga steps na kailangan pagtuunan ninyo ng pansin. Kaya panahon para mag-reflect kayo. Panahon na mag-step back kayo ng kahit konti lang sa kung ano man ang mga inaasikaso ninyo. Because there is an important message para sa inyo dito. Kung paano ninyo malulusutan ng mga difficult situation ninyo, kung meron man, kung paano ninyo mas maisa sa ayos ang buhay ninyo, kung meron mang difficulty na pinagdadaanan yung mga gano'n. So, you are divinely guided, Cancer. Napakahalaga na mapakinggan ninyo ang gabay sa inyo ng Panginoon at ng the rest of your spirit team, no? And this is for your best interest, no? So, what else? Beautiful souls, you inspire and uplift others. This is your purpose, you know, Cancer.
lagi kong napapansin sa mga readings ninyo na divinely guided kayo. You have a strong connection with God and your spirit team, and you are always being blessed, no, with good things and good situations sa buhay ninyo. It's because, no, napakalaki ng puso ninyo, Cancer. Napakalaki ng puso ninyo. You have a beautiful and compassionate soul. You inspire a lot of people, you help other people in many ways, kaya naman napaka-blessed din ninyo, no? Kasi binibless din ninyo ang maraming tao, no? So, Cancer, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome na welcome din kayo. Thank you po sa inyong support. I truly appreciate it, and God bless you all. Tignan po natin ngayon ang mga mensahe for Scorpio for October 22nd. Scorpio, we have perfect timing and divine timing ordained by the angels. Is never too late or too early. Ayan. So, kung ano ang nararapat mangyari, yun ang mangyayari, no? When divine timing comes, no, the things that needs to happen sa buhay ninyo will just unfold, no? Walang ano-ano, walang warning, walang pasabi. It will just unfold organically when the divine timing has come. And it feels like to me, no, in some areas of your life, Scorpio, maaring may mga matagal na kayong hinihintay na mangyayari, na gusto ninyong mangyari, or may mga matagal na kayong hinihintay na resulta, no, or whatsoever, but you are expecting something for so long, no, the divine timing has come. So, you will figure out kung ano to, no, na kailangang mangyari or yung about to happen, no. Mapapansin nyo na lang yan because it will just unfold. So, what else? We have eyes of love. Focus your eyes on loving actions and your lips on loving words. Ayan. So, it feels like ang karamihan sa inyo dito, Scorpio, you know, ano lang kayo, ang nakikita nyo lang kung ano ang mabuti, kung ano ang positibo, you know, you are seeing things, people, and situations sa ngayon in the eyes of love, no? Kung ano yung flaws, kung ano yung hindi mabuti, kung ano ang hindi tama sa ibang tao, sa sitwasyon, you know, you just, yung parang ini-ignore nyo lang siya or hindi ninyo na-recognize yun kasi ang focus ninyo is kung ano lang ang mabuti, kung ano lang ang maganda, no? You have the purity in your heart, no? You have the purity in your heart. Kaya ang nakikita nyo lang is all about love, no? All about good things, all about positive things, no? What else? We have angel warriors. Angels oversee your life and protect you. You are so blessed dito, Scorpio, no? Blessed kayo dahil yung mga angels ninyo hindi kayo pinapabayaan. Laging nakagwardya sa inyo, laging nakatingin sa inyo, nakabantay sa inyo, nakaprotekta sa inyo. They are always there, so you have nothing to fear, Scorpio. You have nothing to fear. You have nothing to worry about because you are always divinely protected, guided, and guarded. Yun ang sinasabi nito sa'yo, no? So, what else? We have miracles out of mistakes. Use your mistakes to inspire and empower you to face brighter days ahead. Ayan. So, minsan, di ba, parang ano to parang blessing in disguise. Ayan. So, blessing in disguise. Yun ang napipick up ko dito sa miracles of mistakes. Minsan, meron tayong mga nagagawang parang pumalya tayo, no? Pero pag na-realize natin in the end, no? Pag may at the end of the day may nare-realize tayo, may nakikita tayong mga sitwasyon, no? At pinagpapasalamat natin, 'di ba, na hindi nangyari, hindi tayo pumunta or hindi natin ginawa. Yung mga ganon na akala natin malaking pagkakamali natin yon, pero at the end of the day, sometimes, you know, it is for our best interest, no? Sometimes it is for our highest good. So yun ang napipick up ko dito for this energy. And the other scenario din na nakikita ko rin dito is sometimes may mga pagkakamali tayong nagawa na hindi na natin mabawi, hindi na natin magawa ng paraan. And let's just use that to empower us, ano? Kumuha na lang tayo doon ng
kung ano ang lesson nun na binigay sa atin. Bitbitin natin ang lesson na yan so that next time hindi na natin maulit, or next time mas pagsikapan natin, no? Mas maging aware tayo, mas maging conscious tayo sa mga decisions natin, sa mga gagawin natin, ano, next time. So, bitbitin na lang natin yung lessons learned, no, or yung lessons na binigay sa atin ng pagkakamaling yon for the future, na hindi na natin magawa ang same thing, no. So, what else? We have Angel of Action. Take action toward your destiny. Ayan. So, beautiful. Parang magkasama siya dito sa divine timing, no? The time has come, Scorpio, that now is the time for you to take action, make things happen, no? Kasi yung ano natin, yung dreams natin, yung heart's desires natin, it will stay like that kung hindi natin gagawa ng paraan, no? Kaya ngayon, parang you are being invited here, no, to take action and make things happen for yourself. Okay? Para makalapit ka na doon sa inyong destiny, makalapit ka na doon sa inyong purpose, no? So, good luck, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago po kayo rito, welcome na welcome din kayo. And thank you po sa inyong suporta. I truly appreciate it, and God bless you all. Tignan po natin ngayon ang mga mensahe ninyo for October 22nd. For Pisces, paunang mensahe ninyo is gratitude. Pray for what you need, but be grateful for what you already received. Yan. So, napakagandang reminder para sa inyo na mag-practice kayo ng gratitude attitude. Hindi lang doon sa kung ano yung hinihingi ninyo or kung ano yung wala ninyo, yung ipagpe-pray ninyo sa ngayon, but also mag-pray din kayo in gratitude doon sa mga na-receive nyo na, no? Pisces, napakahalaga na lagi tayong nagdadasal, lagi tayong nagpapasalamat sa kahit anuman ang meron tayo na na-receive na biyaya, maliit man yan o malaki, it doesn't matter. Ang mahalaga, lagi tayong nagpapasalamat, no? Lagi tayong nagdadasal ng pagpapasalamat. Hindi lang tayo magdadasal para humingi ng kung anong kailangan natin, but also magdasal tayo sa pasasalamat, no, sa mga na-receive na nating mga biyaya, no, Pisces, kasi yung pagdadasal natin, yung pagpapasalamat natin, no, ay napakalaki ng nagagawa niyan para sa atin, no, yung gratitude na lagi nating hayag sa divine universe. Ano yan nagbubukas yan, parang susi yan, nagbubukas yan ng pinto ng more blessings and more abundance and more prosperity na ipadala sa atin ng divine universe, no? So, napakagandang lagi tayong grateful, lagi nating ina-acknowledge ang bawat biyaya na dumadating sa atin, nang sa gayon mas marami pa tayong biyayang ma-receive, no? We have chosen, and make a difference in people's lives. Ayan. So, napakalaking misyon ito para sa inyo, Pisces. This is the mission that you are facing right now. Maaring alam nyo na, no? Kung ano yung inyong mission sa buhay, kung ano yung inyong purpose sa buhay sa ngayon. There are so many people that are being called, no, to serve the people, to help people, to serve their purpose sa buhay, but there are only few that are chosen talaga, no? Many are called, but few are chosen, and isa ka na doon, Pisces. Isa ka na sa mga chosen to embrace this mission, no? To create a beautiful change in other people's lives, to make a difference in many people's lives, no? Isa ka na doon. Kaya napakaswerte mo, no? Napakaswerte mo. We have retreat, and seek and receive consolation from God to overcome a difficult experience, no? This is a time for reflection, solitude, and contemplation. Nang sa gayon din siguro, no? Makapagmuni-muni ka, Pisces, ano nga ba ang kailangan mo nang gawin? Ano nga ba ang kailangan mo nang simulan sa ngayon? Ano nga ba ang mga bagay na kailangan mo nang
i-let go, no? Ano ang mga hindi mo na kailangan? Ano ang mga bagay, sitwasyon or tao na hindi mo na kailangan sa buhay ninyo, hindi na nagsiserve ng iyong highest good, hindi nagsiserve ng or hindi nagsusupport ng iyong soul's growth, no? Through solitude, through contemplation, reflection, doon mo yan ma-figure out, no? Kaya this is a must for you, Pisces, kasi maaari din na marami ka ding iniisip, no? Marami din bagahe din sa dibdib ninyo, sa isip ninyo, na kailangan nyo ng, kumbaga, you need to, work through them, diba? Nang sa gayon, makaluwag-luwag na ang inyong pakiramdam, makaluwag-luwag ang inyong isipan, Pisces, no? And also, you may also need to reflect, no, and contemplate, because maybe there are also important guidance, intuitive messages na pinapadala sa inyo ang Divine Universe that can help you solve your problems, that can help you overcome your challenging and difficult situations sa ngayon kung meron man. We have eyes of love. Focus your eyes on loving actions and your lips on your loving words. You know what, Pisces? Talagang it feels like to me na nagsisimula ka na, no? Nagsisimula ka ng mag-create ng pagbabago sa buhay ng iba. Nagsisimula ka ng mag-touch, no, ng buhay ng iba, Pisces. Maaring you are not realizing that yet, pero yun ang maaring ginagawa nyo na, no? Maybe you already have started to touch other people's lives in your own little way dito by shining your own light, no? By shedding your own light on other people's lives dito. Kasi parang napipick up ko dito, marami ka na din na i-inspire. You may not be aware of what you did sa ibang tao, pero yung ibang ginagawa ninyo, let's say for example, sa pakikinig lang sa problema ng ibang tao, sa pakikinig lang sa mga concerns nila, by giving your time sa pakikinig sa mga concerns ng ibang taong mga lumalapit sa inyo, you know, you are already helping them. You are already touching their lives, no? Yung compassionate listening nyo, no? Nagtatouch na kayo ng buhay ng iba. Nakakatulong na kayo sa buhay ng iba, no? Kaya, feeling ko, nagagawa nyo na kung ano ang purpose ninyo by listening to them. And also, nagbibigay siguro din kayo ng advice, and you are already sharing your light with them. You are already shining your light with them sa mga mabibigat nilang problema by giving them advice that they need to hear, that they want to hear, you know. And also, some of you, Pisces, you know, you are starting to see things, people, and situation in the eyes of love, no? Hindi mo napapansin or hindi mo pinapansin ang mga flaws ng mga tao o ng sitwasyon. Hindi mo binibigyan ng panahon yung kung ano ang hindi mabuti sa ibang tao or sa situations na nai-encounter ninyo, no? You are just focusing on love, on goodness, and what is positive, no? Yun lang ang pinagtutuunan ninyo ng pansin. Yun ang napipick up ko dito. Angel of action, take action toward your destiny. You are definitely going to do that, Pisces. And pakiramdam ko nga ginagawa nyo na talaga yan, no? Your destiny is to embrace this mission, yung purpose and life ninyo, no? And it feels like to me that you already started doing that, na hindi pa ninyo napapansin, no? Hindi nyo napapansin na ginagawa nyo na yan, pero yan ang inyong mission. Alam ninyo na ngayon na yun ang inyong mission, yun ang inyong purpose, and you are already taking action on that, no? Because you know that you are being called and you are chosen to do so. Kaya even before this, na ma-receive ninyo ang mensaheng ito, to take action toward your destiny, you are aware, you know that you are already doing it. So, Pisces, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.